Magandang umaga po sa inyong lahat. Your Ambassador Salvador Paredes, at salamat po sa biyaya ng Panginoon, reaching the Jewish and the Gentiles with the gospel of Jesus Christ. At dumako po tayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon ngayong pong umaga. Ang sabi po ng 1 Samuel 12:22 hanggang 25, For the Lord will not forsake His people for His great name's sake, because it hath pleased the Lord to make you His people. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. But if ye shall still do wickedly, ye shall be consumed, both you and your king. So dito po ay pagbubulayan-bulayan po natin, praying for God's chosen people. Si Prophet Samuel po ang nagsasalita dito, at ang kausap niya po ay ang mga Israelita, ang bayan ng Panginoon. At dito po, mga minamahal, ay patungkol po ito sa kanyang pananalangin sa bayang Israel, na kung saan ay nagbibigay sa atin ng example na tayo rin naman na mga beneficiaries ng biyaya ng kaligtasan ng Panginoon ay at nag-enjoy tayo sa blessing ng pagkakaroon ng tagapagligtas, nag-enjoy tayo sa blessing ng pagkakaroon ng scripture, at nag-enjoy tayo sa blessing ng pagkakaroon ng church, which ang lahat ng ito ay mula po sa mga Hudyo. At itong pananalangin ay natutunan din natin, mga kapatid, sa banal na kasulatan. Tinuruan tayo nitong manalangin. Ngayon, ang isang bagay na itinuturo ng salita ng Diyos ay pananalangin para po sa kanyang bayan. Praying for God's chosen people. Una pong bagay na gusto kong makita natin sa pagbubulay-bulay ay pray without ceasing, sapagkat sinabi ng salita ng Panginoon. At dito po ay God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. Ito yung sinabi ni Prophet Samuel para po sa kanyang mga Hudyo, sa Israel, na itinuturing niyang isang kasalanan ang hindi manalangin para sa mga Hudyo. God forbid, ang sabi po. So, ang ibig sabihin, pray without ceasing, kasi God is always in our minds. So, gayon din naman yung desire natin, nasa puso natin. So ano man ang ginagawa natin, ang ibig sabihin is still God's desire is still there na panalangin natin para sa kanyang bayan. Panalangin natin para sa ikabubuti ng bayan ng Panginoon, maging ng mga member ng ating mga iglesia. So sa ganung bagay ay huwag tayong tumigil. So pray without ceasing. Yung desire sa puso natin ay dapat na hindi po nawawala. Huwag tayong susuko, sapagkat alam po naman natin ay na ang Diyos po ay tumutugon sa panalangin. God answers prayer mula sa ating mga mananampalataya. Yung fervent prayer, mga kapatid, ay malaki po ang nagagawa. Ayan po. So, pray without ceasing. Pangalawa, hindi lamang po yan, praying for salvation ng mga Hudyo. At ang pinaka-the best lagi po, katulad ng sinabi po ni Paul sa Book of Romans 10:1, My heart's desire, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So ito po yung desire, kaligtasan ng mga Hudyo, hindi lang po ng mga Hudyo, maging ng ating loved ones, maging ng ating mga barangay, ng community, at maging ng buong mundo, mga minamahal, sapagkat yung world evangelization ay napakalaking trabaho po, at kailangan po ang panalangin, kailangan po nating manalangin para po sa mga magsusuko ng buhay, para po pumunta sa mission field. At ito po, mga minamahal, ay isang bagay na napakahalaga sa harapan ng Diyos, ang pananalangin natin, ang kaligtasan ng maraming mga tao. At yan po, so patungkol sa mga Hudyo, ipag-pray po natin sila. Pangatlo, not only praying without ceasing, praying for salvation, praying with teachings. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, I will teach you the good and the right way. Kasama sa kanyang pananalangin ng pagtuturo ng salita ng Diyos. And
That's what we have been doing. Ano po? Na ang mga Hudyo ay, kumbaga, ipinapanalangin at we are trying to reach them out for the gospel, with the gospel of Jesus Christ. Ganon din naman sa atin mga minamahal. Talagang pagka tayo nag-pray, we are willing and to share the gospel of salvation. We are willing to share the word of God. We are willing mga minamahal na ibahagi ang kabutihan. Lahat ng mga biyaya at kabutihang ginawa ng Panginoon sa atin, pinapanalangin po natin. Kaya po mga kapatid, ito'y bagay na patuloy katulad ng mga apostol. At ang sabi po, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word in Acts chapter 6 verse 4. Kaya sa ganung bagay po mga kapatid, let's keep on praying for God's chosen people. Let's keep on praying for our loved ones. Let's keep on praying for our communities, maging sa lahat ng bagay. Kailangan po nila ang pananalangin natin, ang pagsuko natin, ang pagluhod natin sa Panginoon, because God answers prayer. At yun nga po ang sabi ng salita ng Panginoon, ye shall ask what you will and it shall be done unto you. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid. Let's keep on, sapagkat alam naman natin, nakikinig ang Diyos sa ating panalangin. Ano po? At sa ating pangangailangan, sa building construction, patuloy sa ikalalago ng church, patuloy sa pananalangin. Kaya po pagpalain tayo ng Panginoon ngayong oras nito. Let's pray. Panginoon, thank you po sa pagpapalat biyaya na kami narito at nananalangin, Panginoon, sa iyo. Pangunahan mo nga po kaming lahat at ang mga kapastoran at ang kanila pong mga iglesia patuloy namin pinapanalangin. Hindi naman po at ang building construction po ng IBC Naga sa pamunan po ni Pastor Let, kayo po ang patuloy na mag-provide sa mga pangangailangan. At gayon din naman po, Panginoon, panalangin namin patuloy ang kaligtasan po ng mga Hudyo sa iba't ibang dako ng mundo. Maraming salamat po sa pagpapala na meron kami sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Kayo po ang patuloy namin tinataas at pinapupurihan. Salamat po sa opportunity na makapanalangin para sa iyong bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you po mga kapatid.